Grabe ang laban na ito, sobrang wild ng ending. Asaran at trash talkan sa Game 2 ng semis. Nabangga pa si Coach Sheng Giao sa sideline. Another Game 2 semifinals matchup sa pagitan naman ng TNT Tropang Giga at Rain or Shine Elasto Painters. Nanalo nga sa isang close game ang TNT noong Game 1, kaya asahan nga natin ang pag-bounce back ngayon ng Rain or Shine. Palitan nga kagad ng baskets ang both teams sa pagsisimula ng first quarter, kung saan madalas nga ang lead changes sa early minutes. Naging agresibo nga kagad sa opensa si Ronde Hollis Jefferson sa kanyang 5 straight points. Mainit nga kagad sa isa't isa itong si RHJ at Kailang Chongson, kung saan nagkakatrash talkan nga ang dalawang players. Beast mode naman nga agad itong si Coach Chot matapos ang no call ng mga referee sa mahigpit na depensa ni Kailan kay Ronde. Pero with under 3 minutes ay biglang arangkada nga ang opensa ng TNT sa pangunguna nga yan ni RHJ. Gandang pick ni Aram na nagresulta ng open lane kay Ronde for the one-handed throwdown. Umabot na nga sa 8 points ang biggest lead ng Tropang Giga this quarter. Nabangga pa ni Ronde si Coach Sheng sa sideline matapos ang kanyang tough fadeaway jumper. Papatapos ang quarter ay nagkaroon ng run ng Rain or Shine, kung saan nagkaroon nga sila ng tatlong sunod na 3-pointer. Nagpakita naman ng handle si Ronde Hollis Jefferson. Naligaw nga sa court si Kit Datu. Sayang nga lang at hindi niya naipasok ang kanyang elbow jumper. Tabla na nga ang score after ng first frame sa score na all 24. Second quarter ay gandang simula nga sa opensa para sa TNT. Sa kanilang ginawang 14-2 nating start, patuloy nga ang pagiging agresibo sa opensa ni Ronde. Another slam dunk para sa kanya in transition. Step up na din nga sa kanilang opensa si Kim Aurin. Mahigit 3 minuto nga ang lumipas bago nakuha ng Ross ang kanilang unang punto sa quarter na ito. Hindi nga basta-basta makalapit itong Ross dahil lagi nga may counter ang TNT sa kanilang mga baskets. Unstoppable pa rin nga sa opensa si Ronde Hollis Jefferson. Highlight move para kay Kim Aurin. Nilagay sa spin cycle si Adrian Nocom. Bumawi naman nga sa kabila si Deon Thompson ng isang slam dunk, pero lamang pa rin nga ng 10 points ang TNT going to the halftime break sa score na 54-44. Third quarter ay patuloy nga ang pag-control sa game ng TNT. Biglang lobo nga sa 15 points ang kanilang lamang sa early minutes matapos ang 3-pointer ni Ronde Hollis Jefferson. Nagkaroon naman nga ulit ng run ng Rain or Shine para ibaba sa 7 points ang kanilang hinahabol with under 4 minutes. Step up na din nga sa opensa ng Ross si Jonard Clarito na naging agresibo sa pag-atake sa basket. Babanda lang nga sa 6 na puntos ang lamang ng TNT after ng third frame sa score na 81-75. Fourth quarter ay kontrolado pa rin nga ng TNT ang laro. Hindi talaga kayang pigilan ng Ross ang opensa ni RHJ. Unstoppable, mapa-midrange man yan o sa ilalim. Delikado naman itong nangyari kay Ronde matapos tamaan ng tuhod ang kanyang ulo. Buti na lang nga ay walang masamang nangyari kay RHJ, pero na-foul out nga si Hollis Jefferson matapos si challenge ng Ross sa kanyang driving layup, kung saan tinawagan nga ito ng offensive foul. After nga nyan ay nagkaroon nga ng run ng Rain or Shine para ibaba sa 2 puntos ang kanilang hinahabol with under 3 minutes. Tough break naman para sa TNT, kung saan na-injured pa si Jason Castro. Mukhang hindi nga maganda itong nangyari sa kanang tuhod ni Castro. Tagal ngang inindayan ng TNT veteran, kung saan diniretso na nga siya sa locker room. Dami ngang opportunity ng Ross para makuha ang kalamangan o matabla ang score, pero bigyo nga silang makakuha ng basket. Galit na galit pa si Coach Sheng Giao kay Kailan Chongson sa sideline, kung saan pinagsisigawan niya si Kailan. Well, sa huli nga ipanalo ang TNT Tropang Giga para magkaroon ng 2-0 advantage sa series.